Eto na, mga minamahal. Finally, nasibak na rin po ang isa sa pinakakinaiinisan naming mga vloggers. Imagine nyo, grabe po yung panlulugmok na nangyari sa amin before. Harang na harang kami. Imagine nyo na lang yan, mga minamahal, na supposedly dapat nakakakuha kami ng info. Pero hinaharangan kami. So, paano namin mapagtatanggol yung presidente niyan? Kasi nga, hindi naman sa pagmamayabang, I don't know kung naiinggit sa grupo namin itong mga taong to. By the way, mga minamahal, nasibak na po itong si Emerald. O, sa mga hindi nakakakilala, baka sabihin nyo, hindi naman relevant yan si Emerald na yan. Ito kasing si Emerald, mga minamahal, sumusunod to, pangalawa, sa presidente, parang pinaka-vice ng Presidential Communication Office. Sibak na to, mga minamahal, mamaya lalabas na lang yan sa balita, naunahan lang namin kayo kasi nakakuha kami ng info doon sa loob. So, ito kasi yun, pakita ko sa inyo. Yan, chat na. Sabi dyan, Attorney, good PM po, makichismis lang, sino nag-resign? 3 ASEC, 1 USEC po? Question mark. Ang sagot naman, Emerald, si Toby ng PTB4 at yung 2 ASEC. Ngayon, yung 2 ASEC, di niya na tinanong kung sino yon. Pero yung punto dito, at least, nag-resign itong si Emerald. Ngayon, sa mga nagtatanggol dito kay Emerald, do you think worth it ba ipagtanggol itong si Emerald na ngayon lang nakikipag-friendship? For almost 3 years kayong hindi pinansin yan? Ngayon lang kayo friendship, ipagtatanggol nyo na? Mga minamahal, hindi naman po ako sa nagtatampo sa isa nating kaibigang BBM vlogger, Especially na nga po si letter J. Si JDB. Mga minamahal, i-mention ko na. Sir JDB, magkaibigan tayo. Ngayon ka nga lang kinausap niyan. Tapos pinagtatanggol mo na? Bakit naman ganon? 'Di ba? Pero dyan sa issue na yan, medyo may conflict kami. Pero sa iba, wala naman. Nagtatanong lang ako, Sir JDB, magkaibigan tayo. 3 taon kang tawag dito, hindi pinansin. Itchapwera ka. Ngayon lang nakikipag-friendship yan, pinagtatanggol mo na. So, sa mga hindi rin nakakaalam, mga minamahal, itong si Emerald, mahilig mag-video. Mahilig mag-record. Ano yung nangyari? Ano yung ganap, mga minamahal? Nagbibideo siya sa loob habang kausap si PBBM. Ngayon, itong si PBBM, naitapik itong si Chavez na medyo kulang yung gawa, hindi maayos yung trabaho, ganyan-ganyan. Binidyo niya si PBBM na tinitira ni PBBM si Chavez kasi yun yung labas, 'di ba? Which is kino-call out lang naman ni President Bongbong Marcos yung kakulangan na ginagawa ni Chavez. Ang ginawa ni Emerald, binidyo. Di umano. Binidyo. Tapos yung video na yan, sinend kay Chavez. Ngayon si Chavez isinend kay President Bongbong Marcos. Ang tanong, matagal na ba tong ginagawa ni Madam Emerald? At sa mga nagtatanggol dito kay Madam Ems, kay Madam E, ito lang yung pinakatanong ko sa inyo. Do you think worth it ba na ipagtanggol si Madam E na in the first place never din namang pinagtanggol si President Bongbong Marcos? Pansinin ninyo, ang baboy ng PCO noon, not unlike ngayon. Ano yung ginagawa ng PCO? Todo trabaho. Multitasker nga yung USEC natin Diba? Ano yung ginagawa ni Attorney Claire? Taga-sagot ng issue? Taga-birada? Taga-pag-promote ng ginagawa ng ating presidente? Yun na nga lang yung trabaho ng PCO, i-promote yung ginagawa ni President Bongbong Marcos, hindi pa magawa ng maayos. Hindi nyo na nga na-promote ang presidente, nasira nyo pa yung imahe. Yun yung nangyari, mga minamahal. Kasi, natanong din namin yan. Ano po yung komento nyo sa pulburon video, sa gawa-gawang video, diba, ng mga DDS? Sabi naman nila, hindi, wag nyo napansinin yan kasi yan yung sabi ng presidente. Magtrabaho na lang. Ngayon, nagtrabaho kayo for promotional. Na-promote ba ninyo? Wala, di ba? Hindi nyo na-promote. Bagkus nababoy nyo pa. Hindi lang yung nababoy nyo yung ginawa ng gobyerno, pati kami, binaboy ninyo. Kayo yung humaharang sa amin. Hinaharang nyo kami. Paano ko nasabi, mga minamahal, pansinin ninyo,
Hindi naman sa paghimutok to hindi naman sa PG. Kasi yan yung pinapalabas nila, PG daw kami. May nag-comment, PG daw kami. Siyempre, meet and greet, Malacanang, mga minamahal. December. Pansinin ninyo, wala doon si Sangkay. Yung mga malalakas na vlogger, wala doon si Coach Jared, si Mike. Diba? Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos. Yung mga may mga silver play, ako wala din doon. Pero kung hindi naman talaga ako pupunta doon, mga minamahal, nag-ask lang ako doon kay Madam Z. Oo, kung pwedeng umaten kasi may pupuntahan din naman akong business nung December 13. So, isabay ko na lang din sana para kahit paano makamit and greet ko naman yung mga vloggers. Ang problema, hinarang, mga minamahal. Kasi merong letter P na isa, yung matandang engot na vlogger, na hinaharang daw kami, sinusulsulan niya yung PCO. Yun, si matandang vlogger na may kaso. Yun. By the way, mga minamahal, going back sa ating topic, naranasan namin kung paano kami binaboy. Yung grupo namin, si Takero, si ako, si Nyolo, si Ballpoint Man, si Chris, diba? Si Makmak. Naranasan namin kung paano kami binaboy. Mga minamahal, kung paano kami nabababoy sa gawang yan. Ang problema kasi dito, ewan ko ba dito, ba't sila nagpapaniwala sa mga chismis? Hindi naman naririnig nila yung side namin. Pero okay, nakamove on na kami doon, mga minamahal, kasi masaya na kami sa eksenang ganap ngayon. Na natanggal na itong si Emerald. 3 years ba namang naging bulok yung PCO? 3 taon. Diba? Buti natiis pa natin yun. Kaya nga kami, tahimik lang kami. Ngayon, syempre, hindi na namin matiis. Isplok na natin to. Hindi na natin matiis Inisplok na natin. Sobra na yung sama ng loob na naranasan namin sa kamay nila. Buti na lang, salamat, J. Ruiz. Salamat, Sana si letter P din, yung isang appointed din na matanggal din yan, si letter P. Diba? Si letter E pa lang yung natatanggal Hindi ko alam kung pati si P natanggal. Si Emerald, natanggal. Si Emerald ba yung puting ahas sa tinutukoy ko? Wala akong sinasabi, Wala akong sinasabi, mga minamahal, na siya yung puting ahas. Ang sinasabi ko lang, siya yung nagvi-video sa loob na nagli-leak outside di umano. Mga minamahal. So, para sa akin, medyo okay na matanggal siya. Kasi, tawag dito, para naman napapagaan yung trabaho ng PCO. Hindi yung nabibigatan sa mga miyembro, mga appointee dyan. Yun lang yung para sa akin. Pero wala akong sinasabing puting ahas itong si Emerald, Iba yung letter E na inaano ko doon. Iba yun. Wala akong pinangalanan sa dating vlog ko na puting ahas yung E. Ito naman, ito yung kinagagalitan namin nasibak na, which is good. Diba? Nakakastra sa brain cells. Ngayon, next topic naman tayo, mga minamahal. Ito, pag-usapan natin. Itong si Sara Duterte. Kasi mahilig din to sa bigayan. Ito, hindi si Emerald yung tinutukoy ko dito, na binibigyan ng Duterte Cup. Hindi si Emerald yun. Ibang ahas din yung tinutukoy ko doon. Pero sa aming mga vlogger, big deal to na matanggal si Emerald. Pero hindi siya yung tinutukoy kong puting ahas, Wala akong pagtutukoy dyan na siya yung puting ahas. By the way, mga minamahal, ito, next topic tayo. Si Sara Duterte. Ano yung meron kay Sara Duterte? Naalala ninyo yung envelope 25,000? Naku po. Yung mga vloggers din ni Sara D. Umano, ganyan din ang mga natatanggap. Mas malaki pa nga sa 25. Madami pa nga Kaya nga busog-lusog yung mga DDS vlogger. Kaya tingnan ninyo, kada oras mayroong mga paninira. Diba? Kasama din to, mga minamahal, sa impeachment issue ni Vice President Sara Duterte, yung folder na namimigay ng 25,000 para tumahimik. Patungkol sa nangyayaring issue sa loob ng Department of Education nung secretary itong si Sara Duterte. Mga minamahal, pakinggan ninyo tong na to. Ang mahiwagang envelope ni VP Sara. Dalawa kasi yung topic natin ngayon Pagsabayin ko na lang. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay Asek Parta? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from Asek Parta?
Arda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is how much po? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? If you could recall. 9 Ilan? times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. Mr. Chairman, lastly, I'd just like to manifest, Mr. Chairman. Mr. Chairman, kay last Yes. na lang po. Ma'am, actually, ma'am, talagang naawa din ako sa inyo. Kasi, Actually, okay, wag na natin ano yun yan. 'Di ba? Yan po yung mahiwagang envelope para lahat po ay sumunod sa utos ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, ang sarap maging trabahante ng mga Duterte kung, 'di ba, mga minamahal, nandyan ka sa panig nila kasi umuulan nga. Si Sara nga, inuulan na ng confidential funds eh. Tingnan ninyo, hindi niya maipaliwanag, 'di ba? Hindi maipaliwanag ni VP. Confidential funds, hindi niya maipaliwanag. O, saan napunta? O, saan na, ano yung ginawa mo sa confidential funds na yan? Bakit yung mga sinasabi mong confidential and surveillance, eh hindi naman pang confidential? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ganon din po yung pambababoy na ginawa niya sa Department of Education. Kaya nga pansinin ninyo, yung mga estudyante, bobo nung panahon ni Sara Duterte. Kasi pinabayaan yung sektura ng edukasyon. Diba? Pinabayaan yung sektor. O tingnan ninyo, yung recently, yung COMELEC, hindi alam ng isang sexy babes ba yun? Yung ibig sabihin ng ano, ng COMELEC. Kaya nga, nababoy nga yung imahe ng DepEd dahil nga kay Vice President Sara Duterte. Kasi, pinabayaan yung Department of Education. Kasi tingnan ninyo para hindi mag-isplok, yung mga tauhan dyan sa loob ng DepEd, binubusalan ng pera. Oh, maliit nga lang yung 25,000 na yan pero dapat ipaliwanag din yan ni Sara Duterte. Pero sa tingin ko, mahirap din naman talagang maging government official. Lalo na kung nagtatrabaho ka ng maayos, nadadamay ka lang sa katarantaduhan nila. Hindi mo naman kasi control eh. Ikaw magsasalita ka, may kalalagyan ka. So, hindi din control, mga minamahal, ng babaeng to, yung nangyayari dyan sa loob ng DepEd. Kumbaga naanuan lang sila, na napag-uutusan lang, mga minamahal, itong mga taong to. At saka hindi lang yan naman siya yung nakatanggap mga minamahal ng envelope, hindi lang siya yung nakatanggap. O, nasa na ba yun? Nakatanggap din si Yusek Gloria Mercado. Oo, si Yusek Gloria Mercado, siya ngayon nag-reveal niyan. Sino pa? Si DepEd Director Resty Osias, si Runa Catalan, pati si Michael Powa. Yan yung mga nakakatanggap ng 25K for almost how many months, mga minamahal, para tumahimik sa ginagawang kabalbalan sa loob ng DepEd. Kaya kung mapapansin ninyo, ang daming ghost students. Diba? Ghost students. Oh, nabisto yan ni Angara. Ano yung ghost students, mga minamahal? Yung mga estudyanteng binabayaran ng gobyerno pero hindi naman sila nagbibenepisyo kasi nga ghost. Kumbaga, inililista lang yung kanilang name, binabayaran ng gobyerno, pero yung mga taong yun, hindi nag-i-exist. Oo, parang yung sa PhilHealth scams din before, na kunyari may sakit, pero inililista nila yung pangalan, gawa-gawang pangalan, pero wala naman talagang sakit, hindi naman talaga na-confine, nililista lang nila kasi may budget. Diba, ganun din, lahat na lang may mga ghost worker, ghost employees, diba, ghost patients, tapos ngayon naman, ghost students. Ay, grabe naman, triple naman yung trabaho ng ating ng ating vice presidente, no? Kaya will deserve naman kung ma-impeach itong si si Vice President Sara Duterte. Wait lang, inom muna ako tubig. Hindi nga din natin alam kung si Sara Duterte din ang nagbabayad ng mga espiya sa loob sa Malacanang. We do not know lang. Diba? Hindi natin sure yun, mga minamahal, kung si VP din yung nagbabayad. Wala tayong dyan, wala tayong info dyan. Pero for sure na meron nababayaran. Kung meron nga nababayaran dito sa loob ng DepEd,
Sa mga vlogger pa kaya nagwagas kung makapanira. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ang lakas ng atake ni Atty. Claire. Buti na lang dumating si Atty. Claire sa Malacanang. Kasi kung hindi dumating si Atty. Claire sa Malacanang, kawawa po ang ating presidente. Binobomba ng mga DDS, tapos yung PCO walang response. Kasi nung na-appoint itong si Atty. Claire, tingnan nyo, yung mga DDS nakapokus sa kanya. Siya na yung tinitirada. Hindi na si President Bongbong Marcos. Kasi kay Atty. Claire pa lang, ubos na yung oras nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ganda nung na-appoint itong si Atty. Claire Castro. Anyway, going back sa ating topic, mga minamahal. Grabe, no? Natatandaan ninyo yung pa-envelope na yan ni Vice President Sara Duterte. Grabe. Malaking pambubudol yun. Kaya dapat, actually kasama yan sa article of impeachment. Kaya yun ang nga lang yung dapat sagutin ng Vice Presidente sa atin, di ba? Kung saan nanggagaling yung pera, sagutin niya yung mga tanong, kung sa tingin niya, siya ay pinopolitika. Madali lang naman sagutin yun eh. Pag pinopolitika ka, sabihin mo yung totoo with legit evidence. Masasagot mo ng maayos. Kaso kung wala ka naman talagang ebidensya na imapapakita, talagang mahirapan ka sagutin yung mga issue. Kagaya sa bank account. Diba? Ano issue sa bank account? Ni-reveal ni former Senator Trillanes na mayroong napakadaming bank account itong si Sara Duterte. Which is kinonfirm din naman ni VP Sara na totoo, legit yung mga bank account na yan kasi pina-check niya daw. Pero ang kanyang palusot, hindi niya naman alam na nag-i-exist yung mga bank account na yan. O tanang ina mo, paano mo nasabi na hindi nag-i-exist yung mga account na yan? Hindi ka nga pwedeng maglakad ng isang bangko, di ba? Nang hindi ikaw mismo ang personal na naglalakad yan. At bakit nakakatanggap ng pera yung bank account mo? Ba't nakakatanggap ng pera yung bank account mo kung hindi legit yung mga yan? Pinagloloko tayo eh. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, di ba? Pinagloloko tayo mga minamahal. Sino nga yung, naku Diyos ko, kawawa talaga yung mga Pilipino dito. Sa ginagawa ng ating Vice Presidente. Sobrang nakakaawa yung mga Pilipino. Grabe yung panloloko, pambubudol, diba? Na ginagawa sa atin. Parang hindi na ito makatarungan eh. Hindi na ito tama. Kaya dapat natin to, i-push through natin yung impeachment. Kaya kupal cheese, diba? Wag mo nang i-delay. Forthwith nga, diba? Sinasabi nila, di ba Mima, nasa session nga, end na yung session. Mga minamahal, bago pa magkaroon ng impeachment, may 2 days pa yan. Ba't hindi nila tinapik sa Senate? Kinlose nila agad? Ba't kinlose? Ba't kinlose agad ni Chis Escudero? Na pwede pang pag-usapan niya ng 2 araw pero hindi nila ginawa. Delaying tactics. Anong ginagawa ni Chis Escudero? Pinapaporma niya? Mga minamahal, pinapaporma ba ni Chis Escudero itong impeachment ni Sara Duterte at yung mga senador? Kaya pumapabor siya sa sinasabi ng mga senador na parang unfair naman, di kami makakapagkampanya habang yung dinidinig yung impeachment. Trabaho ng mga senador yan eh. Di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.